annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. And there he is, Pope Leo, the new leader of the Catholic faith. Good morning po, good afternoon, good evening, Tito Noy's Vlogs. Ayun na nga po, Habemus Papam. We have a Pope, mga kababayan ko. At very historical po ang nangyari. First time in 2,000 years, sabi ng Rome po, first American Pope, mga kababayan ko. Ang pangalan niya po ay si Robert Francis Phlebus, mga kababayan ko. Siya ay 69 years old, taga Chicago po siya. Pero nakatira po siya, resident po ata siya ng Peru. Kasi siya po yung missionary po, siya po yung pinaka-cardinal or bishop, mga kababayan ko. Napaka-historical po nangyari, no? Ano po siya? Siya po yung pang 267th Pope. Diba? Kasi ang Christianity medyo 1,000 years na, mga kababayan ko. Okay naman ang credentials ni Pope Leo XIV. Ang pinili niyang pangalan is Pope Leo XIV, mga kababayan ko. Yung Pope Leo XIII po, ang advocacy po niya is social justice. Ibig sabihin po, para for those sa mga mahihirap, for the poor people, mga poor country. Yung iba naman nagsasabi na, ay, left po yan. Komunista ko, hindi. Sa bagay, minsan ako may pagka-left din, pero may reason naman po, di ba? Hindi naman, paraging na kakampihan mo ang left. Hindi naman ganun, mga mabayo. Iba-ibang pananaw natin, si Pope Francis tuloy. Si Pope Leo po, XIV, native po siya ng Chicago. Ang natapos siyang course, ay matindi po siya, mga babae. Kung pwede po siya mag-audit po, yung kasi may corruption sa sa Vatican din. Real talk lang, mga babae ko. May mga nangungurakot din po dyan. Mathematician po siya, mga kababayan ko. Natapos po siya ng math po. Kaya akala natin, yung iba kasi sinasabi na malaking chances ni Cardinal Luis Tagle, mga babayan ko. Actually, botohan po yan. For example, ilan ba sila? Mga 150 ata sila, mga kardinal. Secret ballot din po yan. Huwag mong sasabihin na kung sino ang binoto mo. Keep your mouth shut. Silence, mga babayan ko. Actually, nahalal po lang si Pope Leo po, yung ika-4 na botohan po. Kasi yung first, second, third, hindi umabot sa 2/3 po. Kasi 2/3 dapat po ang aabot. Siguro, malaki ang botong nakuha niya, nag-guard niya, mga kababayan ko. Kaya, very historical po. Di mo, American Pope po, after 2,000 years, ngayon, isang Pope na taga-Western or taga-American ang naging papa natin, mga babayan ko. I-adapt niya po yung mga naging payag ni nasirang Pope Francis po. Mukha siya, parang simple man lang po ito si Prevost, si Cardinal Prevost, now si Pope Leo, mga babayan ko, Pope Leo XIV. Sana yung Amerika, mga babayan. Tuwan-tuwa nga po yung mga tuwan-tuwa yung mga tawag dito. Tuwan-tuwa yung mga Amerika. Uy, meron tayong American Pope ngayon, mga kababayan ko. Kaya yun, parang dumilim, mga kababayan ko. Dumilim ba? Ayusin natin, sandali lang. Ayun nga po, ayun. Kasi parang dumilim. In-adjust ko lang yung light ng aking cellphone, mga babayan ko. Paano ba to? Sana dumalaw rin sa atin si Pope Leo XIV, mga babayan. Kasi
dominant tayo mga kababayan ko. I think 80 o 90% sa Pilipinas is mga Catholic mga kababayan ko. Sa buong mundo, ang mga Catholics po lahat is 1.4 billion Catholics po. Yung iba naman po mga religion, hindi mo sila naniniwala sa mga Santo Papa, pero nirespeto nila yung mga born again dyan, yung mga sino pa ba, yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, etc. Ginagalang naman nila yung Pope natin mga babae. Kaya sa religion talaga is galangan niya mga babayan ko, respeto. Pero pag makikialam na ang simbahan sa gobyerno, ibang usapan po yan eh. May separate religion at state mga kababayan. Kaya wag naman siguro mag-a-advise lang isang papa sa mga nangyayari sa mundo. Kung naalala niyo mga kababayan ko, si John Paul II, di ba taga Poland po yan. Medyo malakas po siya noon, malakas po siya. Pumunta siya sa Poland. Hinamon niya yung mga militar na ayusin niyo yung pag-govern niyo kasi may portion na sa isa Poland na parang ang namamahala ay mga military. Pumunta si Pope, mga babayan ko. Ayusin niyo yan yung pamamalakan niyo parang dictatorship ng ginagawa niya yun. Sinabi ni John Paul II, mga babayan ko. At ito naman si Pope Leo, mga kababayan ko, nagpunta na patuloy sa St. Patrick's sa New York, sayang, And then, may schedule po dapat siya sa August. Bibigyan siya ng honor ng mga taga-Chicago. Kaso, naging papa na siya, naging Pope na siya siguro. Magbabago ang ang schedule niya, mga babayan ko. Kaya, the Pontiff, ayun. Ang Pontiff is a American Pope, mga kababayan ko. Maraming mga nagdududa kung anong kakayahan nito ni Papa Leo, ni Pope Leo. Tingnan natin mga babayan kung ano magiging program yung mga panibagong mga program about the Catholicism, mga babayan. Kasi iba-ibang mga iba-ibang mga style ng mga Pope, mga kababayan ko Tingnan mo, pang 267 siya na Papa sa sa Rome, sa Roman Catholic, mga babayan ko. Ganun na mga babayan ko. God bless na lang sa inyo. At sana'y magtagal si Papa Leo bilang isang Pope kasi hindi man habang buhay na may may Santo Papa tayo na na magtatagal. Minsan nagtatagal ng mga 10 years. Si Pope Francis naka 12 years ang ata si Pope Francis i-correct na lang po mga babayan ko. Yun lang po shoutout dun sa mga kaibigan ko lang. Kasi ngayon, Lunes ng gabi. Eleksyon, katatapos ng eleksyon sa atin mga babayan ko. Himayin natin, i-update natin kung sino mga nakalusot sa 12 senatorial at yung mga nanalo mga congressman, pero madami yun utay-utay natin kung sino yung mga nanalo mga congressman. Kasi medyo mahaba madami ang mga babayan ko, 300 yan Yun ang mga babayan ko at congratulations kay Pope Leo XIV, mga babayan ko. Sana patnubayan ka ng Panginoon Diyos at sana gabayan mo kami kung ano mga magagawa mo to improve the mga tao, mga member ng mga Katoliko, mga babayan ko. Salamat po. Gracias.